Salon-salunan. Happy birthday po! Yes! Brother Wesley, I know you are watching and everybody want to greet you. A very, very happy birthday, Brother Wesley. Once again, Brother Wesley, happy birthday to you. At muli po, mapagpalang umaga po sa ating lahat at lalo tigit sa ating dakilang Ama. Salamat pong muli, Ama, sa panibagong araw na ito na kaloob mo sa amin, sa patuloy na buhay na pahiram. At salamat pong muli sa isang mapagpalang umaga sa katanghaliang ito. Amen po ba? Gayon din po sa ating minamahal na Apo, kunsingat sa atin pong lahat. Tunay pong napakabuti ng Panginoon, napakasarap po ng hangin. Nakahinga-hinga na po ba tayo? Pinagpawisan po ba tayo? Magpalit na po kayo ng inyong mga sapi-sapi sa likod habang ako po nagsasalita. Ano po? Gaya po ng dati sa bawat araw, tayo po ay may kaukulang tema na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon upang ating pagsalu-saluhan. Amen po ba? Upang ating matunton, kumbaga tama pong ang ating Panginoon ay napakaraming hiwaga, napakaraming pagpapalang ipinagkakaloob sa atin sa bawat araw. Amen po ba? Kung ano-ano na po yun. Kaya, wag na pong magtaka kung bakit sa bawat araw meron pang temang sinasabi. Ano po? Ako po kasi, nung una, ganun din. Ngayon po, sa aking pandama, kapag may tema po, para po bang natutunto natin kung ano po yung kung ano po yung ibig nating tuntunin. Ano po at taludturin. Ano po? Kaya po sa umagang ito, mga minamahal ko mga kapatid, bagamat ang temang ito ay, kung pakikinggan mo yun, pangkaraniwan. Halos ting ikatlong araw parang inuulit-ulit yata ito. Ang totoo po, may temang ibinahagi sa akin ng Banal na Espiritu na pinipilit kong siyang ilahad at siya kong gawing tema ngayong araw na ito. Subalit ito pong temang ito, ang pilit na ito daw po, pagbabata. Amen? Pagbabata na sa bawat araw alam po natin sa ating mga sarili kung ano yung ating pinagbabatahan. At bago po natin tuwirang tumawag tayo ng mga magbabahagi, nais ko pong bigyan ng kaunting pagpapaliwanag sa ganang aking sarili kung ano po ang sa aking sarili, ano po. Sa inyo po bang pagbabata, ano na po ba yung inyong naramdaman sa inyong sarili? At sa inyo po bang pagbabata, ano po yung mga sangkap na iniugnay ninyo dito sa salitang pagbabata? Maliwanag po ba? Ano po yung ating mga iniuugnay sa salitang ito? Tama po ba yung salitang yon? Ano po yung ating ini-a-adapt sa ating mga sarili upang magampanan natin sa buhay pananampalataya natin yung pagbabata? Ako po parang ito po yung kailangan sa pagbabata. Opo, yun nga po, magsumi ka, parang andito po lahat, magtiis ka. At tiimin mo sa puso mo yung pagmamahal at pangunawa. Ano po? Kaya po dito, kasi hindi ka po makapagbabata. Gagawin ko pong halimbawa yung sarili ko. Ngayon, para pong nararamdaman ko na sa walang sawang pagdulog ko sa Ama, panalangin ko ng buong katapatan sa Kanya, pinagbabatahan ko po yun sa bawat sandaling may panahon ako, lalo't higit pag ako'y sa gabi po, yung sinasabing round the clock na panalangin. Hindi ko na po pinakakahabaan yung panalangin pag po ako'y nagising ng 3:00, yung pong mga oras na ibinigay ng Panginoon. O kung na-late man ng ilang minuto, uupo po ako, pipikit po ako at sasambitin lang po ng ilang salita, ano po.
na alalang baga, Ama, sa akin po mga pinagbabatahan, tulungan niyo po ako. Kayo po ang katatagan, kayo po ang magbibigay ng pangunawa, at pagkatapos po ako'y matutulog na uli. At hindi lamang po yun, ang pagbabata po para sa aking sarili, napakaraming uri. Yung pong pagbabata mo na kung paano ka nakakatalima sa dakong ito sa kabila ng mga gampanan mo. Amen po ba? Kayo na po ang bahalang magbigay kaliwanagan doon. Ano po? At pagbabata sa inyong mga karamdaman sa katawan. Amen po ba? Kagaya ko po, yung karamdaman kong nagkakati, medyo okay na po, nasa binti na po. Subalit sadyang kailangan mong magbata. Kagaya po kahapon, niloob na magpunta tayo sa mga kapatid nating pumayapa na hindi ko naman po matiis na hindi sumilip. Di po ba ang sabi kapag ikaw ay tumungo sa patay, magkakate. Pero purihin po ang Panginoon. Pagdating ko po kagabi ay naligo at konti na lang po. Kaya po ako'y laging nakabalot. Marahil nagtataka kainit ay nakabalot, nakamedyas pa. Ano po? Yun po, isa po yun sa pagbabata. Pagbabata po ng sakit. Ano po, sakit yan ng ating katawang lupa. Yung pong pagbabata ng sakit ng kalooban. Paano po ba ninyong naipagtagumpay? Paano po ba yung naipagtagumpay yung alam na alam mo sa sarili mo na ikaw nagbabata ng buong katapatan pagkatapos parang may mga balakid, may mga sumisibat, may mga hadlang. Kaya yung sakit na yon, kung talagang wala kang pagbabata, pilit na titimo sa puso't isip mo. Ano po kaya yung kaparaanan? Ano po? So, ilan lang po yon. Pagbabata sa sakit, pagbabata sa mga mahal sa buhay na nagiging kapahintulutan upang magdulot sa iyo ng kahinaan, pagbabata dahil medyo ikaw ay kapos sa pamumuhay, yung pong mga bagay na yon. Kaya po, mga minamahal kong mga kapatid, sapat na po ang aking sinambit at bago ko po tuwirang panimula ng pagtawag sa sino mang papalari na tawagin ng Ama, ay nais ko pong panimula ng ating pagbabahaginan sa pamamagitan ng pag-aalay ng awitin ng ating minamahal na kapatid na Bunso Anali. Palakpakan po natin ng Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na si Anali. Muli po ay isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Napakaganda po ng tema, pagbabata. Tama po ba? Yun po. Sa ganang katauhan po, ano po, bilang pagkatao, mahirap magbata. Sample na lang po yung kunyari, may hinihintay ka, hindi dumadating, parang ayaw mo na maghintay. Ano po? Ang sabi naman, sa pamagitan ba ng Espiritu, pag ikaw ay marunong magbata, maghintay, aabutan mo. Amen? Aabutan ka din. Sa ganang pagkatao po, mainipin ng tao. Amen po ba? Parang ayaw nagbabata. Amen po ba yon? Sa ganang paglilingkod naman po, hindi rin makapagbabata. Kung puro hirap, sakit ng kalooban, pandudusta pa po. Ano po? Naku, samot-sari na po. Amen po ba? Kaya purihin at dakilain ng ating Panginoon sapagkat bawat isang tinawagan niya, ito naman po, ano po, nagsusumakit, nagsusumikap na nagbabata po para lamang po makapaglingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Sa ganang katauhan po, patuloy pa rin po nagsusumakit, nagsusumikap, nagsusumamo sa ating Panginoon na nawa kung ano po ang pag-aatas niya ay magampanan. Amen po ba? Sapagkat batid ko po na nalulugod siya sa tuwing nang tumutupad po sa pag-aatas. Amen po ba? Kaya po hahandogan ko po kayo bilang isang pag-aatas po ng Panginoon. Sinabihan po ako ni Mother na
pagbabata daw po ang magiging, wala po ako maisip na may word po na pagbabata. Nakita ko po itong Christify, ano po, ganun na lamang pong pagbabata ng ating Panginoon sa ating lahat. Amen po ba? Na lahat ay binata niya dahil po sa dakilang pag-ibig niya. Amen po ba? Kaya po para po sa inyong lahat. Kung alam niyo po, pwede po kayong sumabay. Christify the gifts we bring to you. Bounty of the earth, receive anew. Take and bless the works of our hands. Christify these gifts at your command. Sun and moon and earth and wind and rain, all the worlds contain in epic grain, all the tall of dreams of humankind. All we are will bring us bread and wine. Turn the bread and wine our hearts implore to the living presence of the Lord. Blessed and broken, shared with all in need. All the hungry sacred bread will feed. With this bread and wine you Christify now our deepest thirst you satisfy. We who by this bread you sanctify, draw the world for you to Christify. Christify the gifts we bring to you. Bounty of the earth, receive anew. Take and bless the works of our hands. Christify these gifts at your command. Turn the bread and wine our hearts implore to the living presence of the Lord. Blessed and broken, shared with all in need. All the hungered sacred bread will feed. With this bread and wine you Christify now our deepest thirst you satisfy. We who by this bread you sanctify, draw the world for you to Christify. We who by this bread you sanctify, draw the world for you to Christify. Amen po ba? Napakaputi po ng Diyos. Amen po. Kung papaano naman pong pinakikita naman ninyo, natin pong lahat, ang ating pagbabata kung papaano pong makasunod at makatalimas sa panawagan niya, ganoon naman din po ang paghahandog niya sa atin. Amen po ba? Kung hindi po, naku po, wala po lahat tayo dito. Amen po ba? Sa pamamagitan ng Espiritu sa katahon ng ating mahal na Apo Kuching, napapabadama po ng ating Panginoon kung gaano po tayo kaimportante, kung gaano po tayo kamahal niya. Amen po ba? Sapagkat nakikita naman po niyo ang pagsumakit ng bawat isa. Amen po ba? Hindi lamang kayo, mga pasyente, mga tagasunod, at syempre po yung mga naglilingkod sa ubasan niya. Amen po ba yon? Kaya maraming salamat po sa inyong pagbabata sa pakikinig sa awitin ko. Salamat po.
Salamat po, Ama, at salamat sa ating minamahal na kapatid sa napakagandang awiting ipinagkaloob sa ating Panginoon. At ngayon naman po, sa pagkakataong ito, nais ko pong tawagin ang ating kapatid na magbibigay bat pugay sa ating kapatid sa ibayong dako na nagdiriwang ng kaarawan. Bahala na po siyang maglahad. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na Marie de la Cruz. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Buhay po ba ang Diyos? Baka po magtaka kayo, yung binati po kanina, alagad po iyon. Hinirang po siya noong 2014, January 29. Kaya po, kahit malayo po siya dito sa ating banal na dambana, subalit katuwang po namin siya sa gampanin namin kung ano pag-aata sa amin ni kapatid na Josie. Katuwang po namin siya. Kaya po, siya po ay isang alagad na bagamat hindi niya naiintindihan ang salitang Tagalog, subalit sa puso't kalooban niya, daman-daman niya ang espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya babatiin ko lang po. Amen po ba yun? Hello honey, thank you so much. Happy birthday and wish you good health, more success to come, and stay in the hands of God and always put your heart. God is the center of your life and everything will be okay, and keep tuning in our website www.apokunching and keep spreading the word of God in Dubai. Happy birthday and I love you so much. Napakaganda po ng tema ng kapatid natin, pagbabata. Kung bibigyan po natin ng pagninilay, ang pagbabata ay napakaraming sangkap, napakaraming kaugnayan, sapagkat ang pagbabata ay hindi lamang sa ating sarili, sa ating mga gustuhin, kundi sa ating kapwa, higit lalo sa ating kapwa, sapagkat ang sabi nga ng ating Panginoon, kung minahal mo ang kapwa mo, minahal mo na rin ako. Sapagkat kung mamahalin lang natin ay ang ating kapatid, asawa, anak, hindi po masyadong yun kasi obligadong mahalin natin yon sapagkat iyon ay pamilya natin. Amen po ba? Subalit kung ang mamahalin natin ay ang kapwa natin, yun po ay malaking induluhensya natin sa ating Panginoon. Sabi nga, kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa akin. Mga kapatid, napakarami pong klase ng pagbabata sa aking sarili. Ang unang pinagbatahan ko ay ang aking sarili. Amen po ba? Dahil sa unang buhay natin, marami tayong gusto at nais na tupdin at gawin. Subalit bilang isang tao na hindi pa nakakakilala sa banal na espiritu, marami tayong pride, marami tayong ego. Lalo na kung tayo may pinagtapusan, may trabaho tayong maayos, hindi natin kayang sumuko sa mga mabababa. Amen po ba yon? Subalit dahil sa banal na espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo na nagpakilalang tuwiran sa aking puso, yun po, napagbatahan ko po sa pakikinig ko sa araw-araw, napagbatahan ko pong ituwid ang aking sarili. Yung po pala ang susi upang magtagumpay ka sa lahat ng mithiin mo. Ang isuko mong ganap ang iyong sarili. Isuko mo ang iyong kataasan, matuto kang magpakumbaba, matuto kang magmahal ng mahirap mahalin. Iyon po ang napakahirap po. Yung mahalin ang mahirap mahalin, patawarin ang mahirap patawarin. Yun po yung mga requirement para talagang maibigay mo yung pagbabata mo. Dahil gusto mong makatalima sa atas ng Panginoon, kailangan tupdin mo yung mga ganong klaseng pagbabata. Subalit, purihin at dakilain ng ating Panginoon sapagkat dahil sa araw-araw na mensahe ng banal na espiritu, doon po ako kumukuha ng lakas, doon ako kumukuha ng liwanag, doon ako kumukuha ng katalinuhan kung paano ko mapapagtagumpayan ang mga bagay na yon. At dahil sa pagbabata ko po na yon, nagtagumpay po ako. Kaya pinupurit, pinasasalamatan ko po ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mga kapatid, lahat po ng bagay na nais at gustuhin natin, kailangan nating magbata para ito ay kamti natin. Amen po ba yon? Sapagkat kung wala pong kahalong pagbabata, hindi po natin kakamtin ang nais at gusto natin. Kung gusto po nating, halimbawa po, kung gusto nating makarating sa ating Panginoon, pagdating ng takda na tayo binawi na ang ating buhay, ano ang dapat nating pagbatahan? Pagbatahan natin na maging mabuti tayo, pagbatahan natin ang ating kapwa na nagdudulot ng sakit sa ating puso,
pagbatahan natin ang mga nakapaligid sa atin upang hindi tayo magkasala. Yun po, malaking pagbabata na yon. Kung pagtatagumpayan po natin yon, tayo rin po ang makikinabang. Amen po ba? Minsan dumarating sa buhay natin ang isang bagay na sa aming mga alagad o sa aking sarili, kahit puspos ka na ng Espiritu, minsan ang kalaban ay sumisingit sapagkat ikaw na nagpapakatotoo, gusto mong maging diretso ka lagi sa Panginoon, ang iniisip mo lang kung paano ka makakagawa ng mabuti sa ating Panginoon. Subalit may mga tao nga na ginagamit ang kalaban upang iyon ang maging hadlang sa pagdiretso mo sa ating Panginoon. Amen po ba? Subalit ang nagiging kalakasan ko lang upang mapagtagumpayan ko yon ay yung sinuko ko sa ating Panginoon. Yung sinuko ko, yung pagbabata ko maging matuwid ako sa Kanya sapagkat napagdaanan ko na yung dating buhay na ganon na ayoko nang balikan sapagkat napagtagumpayan ko na yon. Kaya ngayon, ang panuntunan ko sa aking buhay, sino man ang gumagawa ng hindi marapat sa akin o sa ating mga kapatid, na palagay niyong makakapagdulot ng panghihina ng inyong pananampalataya o panghihina ng iyong kalooban, huwag po natin silang pansinin, kundi sa tuwina ang tingnan natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat doon sa mga bagay na ganon, sa pagtingin natin, i-flashback natin yung mga pangyayari na nung dati tayo at ngayong binago na tayo ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagbabata natin. Yung pagpunta-punta natin dito, pagbabata po yan. Yung sakripisyo na yan. Paano kung sa isang iglap, dahil lamang sa kapwa natin, magpapatalo tayo? Sayang yung pinagbatahan natin kung gano'n na tayo katagal sa dakong ito. Sapagkat pag dumating at takda, hindi naman tayo kayang iligtas ng ating mga kapatid na nagdulot sa atin ng sakit. Amen po ba yon? Sabi nga, kanyang-kanyang ligtas ng kaluluwa. Kung diretso ka na ngayon dahil sa ginawa sa'yo ng kapatid mo, umalis ka, nasaktan ka, sapagkat ayaw mo na siyang makita rito. Hindi po tama mga kapatid yun, sapagkat tayo rin po ang talo sa bandang huli. Sapagkat kung lilisan tayo, pag kinuha ang buhay ng Panginoon at naligaw tayo, masasabi ba natin, kaya ako umalis doon dahil nagalit ako doon sa kapatid ko? Hindi po. Kaya po mga kapatid, labanan natin ang tukso ng kalaban. Lagi natin panaigin ang ating Panginoon sa atin sapagkat hindi naman niya tayo pababayaan. Anuman tukso, anuman pagdalisay ang dumating sa atin, tandaan nyo lamang para hindi kayo matukso. I-flashback nyo ang sarili nyo kung paano kayo inapuhap ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, sa amin pong mga alagad, nakikita nyo po kami na nakangiti, subalit sa aming mga puso, marami kaming pinagdaraanan ng pagdalisay. Katulad din po nyo, may iba't ibang klase. Subalit, bakit kami nakakatindig ng nakatayo ng maayos, nakikita sa aming mukha ang ngiti? Sapagkat ang Diyos ang pinananahan namin sa aming sarili, na alam namin, buhat nung tinanggap namin siya, na kailanman ay hindi niya kami pababayaan. Ganon din po kayong lahat. Ano man ang klase ng pinagdaraanan nyo sa buhay, kaya kayo narito'y nagbabata kayo, manalig, umasa, manampalataya, magtiwala sa ginagamit ng banal na Espiritu. Ang lahat ng pagbabata natin ay mayroon tayong medalya o mayroon tayong gantimpala sa Panginoon. Basta sa tuwina, ang panahanin natin sa ating sarili ay ang katatagan, pagtitibay, mahalin ang mahirap mahalin, patawarin ang mahirap patawarin, patawarin ang laging gumagawa ng pagkakasala sa iyo, sapagkat doon nalulugod ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming pong salamat. Salamat po, Ama, at salamat po, mahal na kapatid, sa napakamaganda at maliwanag mong paghahayag ng katotohanan. At marahil po, nakapulot kayo ng mai-a-adapt nyo sa sarili nyo sa pagbabahagi ng kapatid. Ano po? Pag tumindig po kayo dito sa harapan, hilingin niyo po sa Ama na maging tagusan ng inyong damdamin sa Kanya at inyong pananaw. Kagaya ko po bilang isang facilitator, baka habang nagsasalita ko, meron akong nasambit na mali pala sa pandinig ng kapatid, biglang nakita mo na lang. Yung mga ganon. Iwasan po natin yung
masira yung ating damdamin sa ganun. Baka may pinag-uusapan silang iba. Maliban na lang po, pag dito sa harapan, nakaka-distract po talaga. Pero po yung sa mga gilid-gilid, baka natutuwa sila sa kabutihan ng Diyos. Huwag po tayong padala. Ano po? Yun po yung napulot ko sa kapatid na yon. Ngayon naman po, ang tatawagin kong kapatid ay bilang isang tinalagang formator ng ating Panginoon, kaukulan sa mga kanyang pagtatala ng mga banal na aral sa aklat. Ano po naman kaya ang kanyang ginampanan at tinanggap o ini-adapt niya sa kanyang buhay kung kaya't ang mga pagbabatang naturingan ay patuloy niyang napagtatagumpayan? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na si Mami Beth Chico. Salamat po, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Masaya po ba kayo? Bakit po nakasibangot pala pong Biyernes Santo ang mga mukha natin? Pakita po natin sa Panginoon na tayo ay masaya sapagkat sa araw na ito, kapiling natin siya. Hindi kayo ang may gusto kaya kayo nandito, kundi sa kaparaanan ng Ama na nagsumika para makarating kayo rito, kaya lahat tayo ay nandito. Congratulations po sa pagpapaunlak ninyo sa paanyaya sa inyo ng Ama. Wala pong maaaksaya. Sa inyong pagbabata, meron kayong mapapala. Subalit kung hindi tayo magbabata, ano man po yung hinahangad natin para maging malapit tayo kay God sa isa't isa, hindi po natin maa-achieve ng 100% ano man po yung pinagbabatahan natin. Alam niyo po, yung salitang pagbabata, nang bago po ako dito, hindi ko po inaintindihan eh. Sa totoo lang po, nung first akong makarating sa dambanang ito, ano kaya kako yung ibig sabihin ng pagbabata? Akala ko po yung pagbabata, pagbabanat ng buto para meron kang makamtam sa buhay mo. Yun po yung aking interpretation ng mga unang-unang ako'y nandito, yung magbata, manalig, dalisayin, hindi ko po talaga alam yan. Iyan po pala ay mga lengguwahe ng banal na espiritu na palagi nating naririnig sa kanyang kinalugdan ang ating mahal na Apo Kunching. Sa pagbabata, ang nakikita ko pong sangkap nito, kasi nabanggit po ni kapatid ng ating facilitator yung sangkap eh. Ang sangkap po sa akin ng pagbabata is sakripisyo. Amen po ba? Ang pagbabata ay may kaakibat na sakripisyo. Kung wala kang sakripisyo, hindi ka makapagbabata. At ano po ang ibig sabihin ng sakripisyo? Muli ko po itong uulitin sa inyo kahit naipahayag ko na ng maraming beses. Na ang sakripisyo ay galing sa salitang sakri. Sakri, ibig sabihin sacred. Ano po sa Tagalog yung sacred? Banal. At sa salitang ofisyo, sakripisyo, ofisyo. Ang ofisyo, ang ibig sabihin nun ay gawa. Sa makatuwid, ang ibig sabihin ng sakripisyo ay isang banal na gawa. Hindi lahat ng pagpapakahirap, akala ko po kasi nung dati, basta nagpakahirap ka, sakripisyo na. Hindi po. Meron pong pagkakaiba. Ang sakripisyo ay banal na gawa. Katulad po sa mga sandaling ito, na kayo ay nangakaupo, yung iba nga po, buti nga po ngayon, maganda-ganda yung panahon, malakas ang hangin, hindi po katulad ng mga nagdaang araw na talaga namang napakainit. Subalit sa kabila ng mainit na panahon, pinagpapawisan yung buong katawan natin, yung mga likod ng batok natin, pag ginanya natin, puro pawis. Sa kabila noon, nandito pa rin tayo. Nakikinig at handang tumanggap ng banal na aral ng ating Panginoon. Iyon po yung tinatawag na sakripisyo. Pagpapakahirap na something na banal, makakapagdulot ng kabanalan. Ang sabi nung iba, nagsasakripisyo na nga ako para makahanap ako ng panggastos at meron ako ipakain sa inyo. Sinasabi ng isang ama ng tahanan, halimbawa, nagsasakripisyo na nga ako, magdamag na nga akong hindi natulog para humanap lang ng ipapakain sa inyo. Pero yung kanyang kaparaanan, para humanap ng pera na ipapakain sa pamilya, nagsusugal naman siya. Sakripisyo po ba yon?
hindi po matatawag na sakripisyo sapagkat iyon ay hindi banal na gawa. So mga kapatid, ang pagbabata ay may kaakibat na sakripisyo. Maituturing nating pagbabata ang ating gawa kung ito ay isang sakripisyo. At sa sakripisyo, merong sangkap. May sangkap ang pagbabata, sangkap ng pagbabata, sakripisyo. Sangkap ng sakripisyo, meron pa rin. Ano po ang sangkap ng sakripisyo? Kailangan mayroong kang tiyaga. Amen? Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Sa makatuwid, kung wala kang tiyaga, you cannot sacrifice. Kung wala kang sakripisyo, hindi ka makapagbabata. Kaya kailangang magtiyaga. Katulad nyo po ngayon, nagtsatsaga ba kayo? Amen. Ilang oras kayong nakaupo? Hanggang mamaya, mga 4 o'clock. Dumating kayo, let us say, mga 11:30. Alam ko yung iba, 11:30 pa lang nandito na. Kasi yung iba ang hinahangad. Kung maaga eka tayo para dun eka tayo maupo sa tapat ng ventilador. Uy, maaga eka tayo para dun eka tayo maupo sa lugar na pinupuntahan ang Apo Kunching. So meron kayong isinakripisyong oras. Kaya sa pagsasakripisyo ninyo, at ito'y dadamhin ninyo, ang sakripisyo ninyo, sigurado meron kayong mapapala. Subalit, tama, nandito kayo, pero habang nakaupo naman kayo, iba-iba yung pumapasok sa isip ninyo, ay pagkatapos ng gawain pupunta kami sa SM, maglilibot kami doon at baka may makita akong magandang bla 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 bla. Sa makatuwid, wala nang focus yung isip natin. May tanong ako, may sakripisyo ba doon? Sacred ba yon? Sacred ba? Hindi. Amen? Kaya mga kapatid, hindi lamang kaming mga alagad ang nagsasakripisyo. Kayo man, tayong lahat na nagbibigay ng oras para sa ating Panginoon, meron tayong sakripisyong ginagawa para mapalago natin ang ating pananampalataya. Alam niyo po, salamat kay Tita Grace. Si Tita Grace po kasi yung nasasakyan ko tuwing ako'y pupunta dito. Kasi po, pag hindi po ako nakasakay sa kanya, sa layo po ng Baliwag, mula po Santa Barbara hanggang dito sa Paligi. Pag ako po'y kumuha ng tricycle, ang singil po sa akin 200. 200, one way lang yon ha. So kung wala pa rin kaming sasakyan, papauwi, another 200. Buti kung may makakasabay ka, may cashier ka. Noon dati, nung hindi pa ako sumasabay kay Tita Grace, nag-aabang po ako dun sa may lagpas ng flyover. Doon po ako nag-aabang, yung dating bukuhan. Na ngayon, doon sa lugar na, ano ba yun, yung merong computer, meron siyang ng computer, doon po kami nag-aabang. Alam niyo po, napakahirap kasi ang init. Ang init, nakatayo kami doon para mag-abang kami ng masasakyan namin. Mayroon kaming pagbabatang ginagawa. May sakripisyo kaming ginagawa para makarating lang kami sa banal na lugar na ito. Kaya nga po, salamat po doon sa mga kapatid kong alagad na taga-Baliwag na may mga sasakyan. Ayan po sila Tita Bebot, sila Tito Mario, Tita Lina, yan nga po sila Tita Grace, si Tita Violi, yan po may mga sasakyan yan, kaya pinagtityagaan po kaming hintayin para kami ay masakay na libre. Alam niyo po, sa pagbabata na may sakripisyo, na kailangan ng pagtityaga, meron pong natatamo. Sabi nga po ng mga matatanda, pag may tiyaga, may nilaga. May nilaga na po ba? Natitikman niyo na po ba yung sabaw ng nilaga? Nawa po ay nagkakaroon na ng magandang bunga ang inyong pagbabata. So isa lamang po iyon sa pagbabata namin, yung paghihintay namin ng sasakyan para makarating kami dito. Kaya napakaswerte po nung taga malalapit lang. Yung ilang hakbang lang, nandito ka na. Ang sarap po, kaya marami po noon. Naririnig ako, ang isa po sa mga pangarap nila, sana makabili kami bigyan kami ni God ng pambili ng lupa na malapit sa dambana ng mahal na Apo Kunching. Kasi nga naman, anytime, madali tayong makapupunta. Pero sabi ni God, anak, alam mo, pag nagsasakripisyo ka, pag nagbabata ka, higit akong nalulugod sa'yo.
Kaya lalo kitang minamahal, lalo kitang inaaruga, lalo kitang binibigyan ng aking habag at awa. Kaya wag po kayong manghinayang sa mga sakripisyo ninyo, sapagkat iyon po ang pamamaraan upang kayo ay magbata at higit ninyong maramdaman ang pagkilos ng buhay na Diyos sa inyong buhay. Tita, 5 minutes na ano? Kaya tatapusin ko na po. Naka5 minuto na po ako. Nawa po sa aking pagpapahayag, meron kayong napulot kahit gatiting man lamang. 3 po yung salitang binanggit ko. Pagbabata, sakripisyo, na may pagtityaga. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Ama, at maraming salamat po, Mami Betchico. Napakaganda po. Bawat kapatid na nagbabahagi, may mapupulot po tayo. Kaya sa ating pagbabata, sakripisyo, kailangan tayo'y matyaga. Magtyaga. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. At sa pagkakataon naman pong ito, muli ay nais kong ibigay sa inyo ang ating kapatid na ito. Ano naman po kaya ang para sa kanya? Ano po kaya yung mga pagtsatsagang ginagampanan niya kaya siya ay nakapagtatagumpay sa kanyang pagbabata? Magising ng maaga, alalayan ng kapatid, at gumanap na rin sa paglilingkod sa Ama. Muli po ay palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na kapatid na Pearl de la Cruz. Di po ba? Napakabuti ng Diyos kasi kuminsan po napakasimple lang nung salitang pagbabata pero para din po ang kapatid na mabibet. Akala ko din yung pagbabata, yung pagbabatak, yung ano po. Kaya sa pakikinig natin madadagdagan po yung ating kaalaman sa ating mga diwa kung ano po yung pagbabata. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Maganda po ang tema ng ating mahal na kapatid, kaukulan sa pagbabata. Tama po ang binanggit ng isa nating kapatid na si Tita Betchico na ang pagbabata ay isang sakripisyo, isang pagtitiis. Kung meron kang minimiti sa buhay na nais mong makamit, kaukulan sa Panginoon na hindi ka magkakasala, marapat kang magbata. At gayon po sa araw-araw, sa aking paglilingkod, gayon po ang aking ginagawa. Na ano man ang sakit ng katawan lupa, na aking nakakamtan, ito po ay aking binabata sapagkat ang nasa ko ay simple lamang po na hindi para maipakita sa tao na ako'y lingkod ng Diyos. Hindi po. Kundi upang sa aking sarili, ang nasa ko lamang po ay yung pagdating ng takda, kilala ako ng Ama. At habang umuusad po ang mga araw, nandiyan po ang mga pagdalisay, subalit, kailangan po natin itong tanggapin sa ating puso ng maluwag sapagkat kasama po yan sa script ng ating buhay. Yung mga pagdalisay na yan, dahil araw-araw po ay may binibigay na buhay sa atin ng Diyos. Kaya ano man ang pagdalisay na ating nakakamtan, ito po ay huwag nating ikalumbay, kundi bagkos, ito sa tuwin ay ating pasalamatan sa Diyos. Ang mahalaga, patuloy niya ang binibigay ang buhay sa atin. Ibig sabihin, basta't may buhay na ibinigay, meron siyang pag-asa na ibinibigay, may kaparaanan, lahat hinahandog niya para sa atin. Kaya, sa mga may karamdaman po na nagbabata, huwag niyo pong ikalungkot na kay may karamdaman, kundi bagkos ito'y ipagpasalamat sa Diyos.
dahil meron silang magandang layon ng Diyos para sa inyo na kung yan ang naging kaparaanan, tayo matututo. Sa ngayon po, napakasimple na lamang po ng aking mga pananaw sa buhay. Kung noon dati po ay hindi ako magbubuhay ng walang salapi, ngayon po kahit 5 lang po ang meron sa aking bulsa, masaya na po ako sapagkat hinahalin tulad ko na lamang po ang aking sarili sa isang ibon na palipad-lipad, pakampay-kampay, walang nangangalaga, walang nangangalagang tao, subalit ito'y nabubuhay dahil sa Panginoon. Ganun na lamang po ang aking nasa sa aking sarili. Wala pong hinahangad na kung ano pa man na kayamanan sa lupa, kundi ang nasa ko lamang po sa aking pagbabata na hindi man pinaniniwalaan ng marami na nagaganap sa amin na pagbabata na may katapatan, hindi man paniwalaan. Subalit, sabi nga, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Kaya po, maraming salamat. Magandang umaga sa tanghali ito. Purihin ng Ama. Salamat po, Ama, at salamat sa ating minamahal na kapatid na si kapatid na Pearl. Tingnan niyo po, bagamat bilang tao, alam ko po, di siya nakahanda, hindi siya prepare, ka nga po. Subalit ang puso ko po ay may nag-aatas na kailangan kong tupdin ang buong tatag at buong lakas ng loob na tawagin siya. May napulot po kayo, di po ba? Ako po'y gayon din. Matapos palawakin ng ating kapatid na si Mami Betchico, kanya naman pong binigyang kaliwanagan kung ano po yung mga bagay na dapat pagtiyagaan. Ano po? Sapagkat ang layunin niya kung bakit siya nagbabat at nagtitiis upang pagdatal ng takda ay makilala siya ng Ama sa kaluwalhatian. Makapasok po siya sa pintuan. Ganon din po ba tayo? Kaya po maraming salamat, mahal na kapatid na Pearl. Napakaganda po ng inyong pagbabahagi. Salamat po. At bago po tuwirang ako'y muling tumawag ng susunod na magbabahagi, special announcement lamang po. Bukas po, paanyaya sa ating mga kapatid na Kuya Caps. Sa ganap na 8:08 ng umaga, may meeting po dito po sa Dambana. At paanyaya rin po sa bawat isa, mga minamahal na mga kapatid, bukas sa ganap na 6:06 ng umaga ay may misa po tayo sa parokya at ang mga ngasiwa po ay ang Kapatirang Divine Mercy. At gayon din po, ngayon ay Sabado, sa Lunes po, ganap na 12 ng tanghali ang panimula ng ating gawain sapagkat mayroon po tayong misyon sa Tondo. Salamat po. At muli po, sa pagkakataong ito ay nais ko naman pong tawagin ang isang kapatid kung ano naman po kaya ang ini-adapt niya sa kanyang sarili bagamat sa kabila ng nga po ay sapat-sapat na pamumuhay lamang, subalit napakapalad na ang lakas ay patuloy kinakamtan. Ano po kaya yung mga kalakasan na yon sa kanyang pagbabata? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na si J.R. Cow. Muli po, isang magandang umaga po. Palakpakan nga po natin muli ang Panginoon. Tayo pong lahat. Nandun po ako sa labas, nakatago po ako sa likod ng halaman. At bawat tumitindig po, pinagninilayan ko. Ano nga po ba yung pagbabata? Na sabi ng Panginoon, kahit alagad ka, Kaps, pasyente ka, tagasunod, may kanya-kanya tayong pinagbabatahan. Ngayon po, ang gusto ko pong isiwalat sa inyo yung para sa akin. Ano po ba yung pinagbabatahan ko bilang alagad? Na sa dakong ito, sa magsasampung taon, patuloy akong nagbabata. Sapagkat hindi po dahil sa may hinihiling. Sapagkat alam niyo po mga kapatid, bilang isang alagad, na nagsusumakit kang makatupad ng may katapatan,
ibinibigay po talaga ng Panginoon kung ano siya at kung ano yung pwede niyang gawin sa iyo sa pagtupad mo ng may katotohanan. Sapagkat ako po sa aking sarili, ang lagi pong sinasabi sa mga nakakabahagi ng mga kapatid, na dito sa dakong ito ang pinaglilingkuran natin, hindi tao, kundi Diyos na buhay. Na tanging ikaw ang makadadama kung magiging totoo tapat ka sa Kanya. Yung po, totoo pong nararamdaman ko yun sapagkat kahapon po yung mga nandirito kung nakapakinig po tayo sa mensahe ng mahal na Apo, alam niyo po, tahasang sinasabi ng banal na Espiritu, makinig po tayong lahat. Wala tayong pwedeng pagmalakihan sa dakong ito, sapagkat tayo po, tingnan natin ang Diyos na tanging nagbabata sa atin sa dakong ito kung paano nga po ang pinaglilingkuran natin, hindi po tao, kundi ang Panginoon. Na hindi natin pwedeng sabihin na dahil sa kapwa natin, ayaw ko na, hindi po pwede. Sapagkat tuwirang sasabihin sa atin ng Panginoon, sino ang tinalikuran mo? Dahil ba sa kahinaan ng kapwa mo, susunod ka at magpapaapekto ka? Hindi po mga kapatid, sapagkat yung takot nandun, yung takot ko sa Panginoon, na bilang nagpakilala siya noong panahong 2005, na natatandaan ko, hanggang ngayon mga kapatid, sa maniwala ka siya hindi, yun ang pinangahawakan ko. Kung paano buhay na Espiritu sa aking katauhan, sa aking sarili, na ipinaganap niya, alam ko na siya na mismo bilang Espiritu na umakay, tumawag sa akin, at dumalisay sa akin ng mayroong 1 buwan na kung paano walang nakakaalam na hindi namamalayan ng mga kapatid ko kundi sa aking sarili na siya kong ipinakikipaglaban. Mahirap paniwalaan, subalit nandyan ang Ama na patuloy akong tinatayo, patuloy akong niyang ginagamit sapagkat sabi nga, kung katotohanan ng sisiwalat mo, tumayo ka at huwag kang matakot sa kapwa mo sapagkat ako bilang Espiritu nakaagapay sa iyo. Ganyan po ang Panginoon mga kapatid sa dakong ito. Umaagapay, itinatayo ka sapagkat siya ang tinatas natin. At totoo pong sasabihin ko sa inyo, na walang matalino sa kabanalan kung di babahagi na ng Panginoon. Wala pong marunong na tao kung di bibigyan ng banal na Espiritu. Yun po ang isang pinasasalamatan ko sa Panginoon dahil sa dating buhay ko. Alam niyo po, hindi niyo po ako mapapatayo para magsalita sa inyo. Subalit sa tinanggap ko sa Panginoon, sa ibinigay niya sa aking katatagan, at kung bakit nga ang hiwaga ng Diyos na sa tuwin na nadadama ko sa dakong ito, paano nga ba ako binubuhay nang pinagpalit ko ang mga na kabuhayan doon sa paglilingkod sa Kanya. Maparaan ng Panginoon mga kapatid. Doon sa paraan na yon sana makita natin siya. Doon sa paraan niya dapat madama natin siya. Na kung ano yung bawat nagaganap sa buhay natin, maliit na bagay na ipinagkakalob niya makita natin. Doon natin mapapatunayan na ang Diyos kumikilos buhay sa bawat isa sa atin. Kaya alam niyo po, may iwanan ko lang po sa inyo, patuloy akong tatayo, patuloy ko siyang itatayo sapagkat patuloy siyang nagbibigay mga kapatid. Yun po pinatutuhanan ko sa inyo sa harapang ito na kapag itinayo niyo ang Panginoon, kapag pinakipaglaban niyo yung mga bagay na ibinibigay niya sa inyong kaisipan, alam niyo po, may mga bagay siyang gagawin na hindi niyo namamalayan. Ganun po ang nagaganap sa akin sapagkat yung sa tuwin ng sinasabi ko, yung kalakasan, lagi kong inaangkin yun. Lagi kong kinukuha sa sarili ko sapagkat habang inaangkin mo na iyon ang pinibigay ng Panginoon sa iyo na sinasabi mo sa mga kapatid mo, totoong nagaganap mga kapatid. Hindi kanya binibigyan ng kahinaan sa pagal mong katawan, nilalagay kanya sa patag, sa kabila ng pinagdadaanan mo, magaan niyang pinagkakalob sa iyo. Kaya ito lang po maiwan ko sa inyo, magtiwala po tayo. Sundan po natin ang Espiritu, damhin natin sa ating katauhan, higit lalo sa katauhan ng Malapo Kunching. Napakaganda ng bawat mensahe sa bawat araw. May mga katotohanan na kung pagninilayan ng bawat isa sa atin, tunay na nagaganap, hindi lamang po sa inyo, sa mga alagad, sa CAPS, lahat po yan nagaganap sapagkat yan po ang natutunghayan ng Ama. Kaya po, ganoon na lamang po na ang bawat isa matamang makinig, pumulot tayo sa bawat mensahe at iyon ang magbibigay sa atin ng lakas na magmumula sa Ama. Muli po, magandang umaga sa ating lahat.
Nakakagalak, ano po, magkakapatid tayong lahat sa espiritu o katawang lupa man. Bawat isa may napupulot tayong aral. Patuloy siyang tatayo, patuloy siyang titindig at ititindig niyang kalooban ng Ama. Ano po? Kaya po sa pagkakataong ito, nagpupumiglas na damdamin. Muli po ay ating palakpakan ang ating kapatid bilang ating mother of the house. Salamat po, Ama. Purihin, purihin, dakilan ng ating Panginoon. Salamat po sa bawat araw na ang mga aral ay ating nahihimay at nananamnam. Amen? Walang pinagkaiba lang yan sa isang isda na kapag nilunok mo ng buo at may tinik siya, maaaring matinik ka. Bumara sa lalamunan mo, masasaktan ka pa. Subalit, ang mga aral ng ating Panginoon, walang tinik. Kundi lunukin mo man ng todo-todo, sigurado, maganda pa rin ang pasok sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At ngayon sa pagkakataong ito, habang narinig ko po ang pagbabahagi ng mga kapatid, dalawang klase po ng luto ang niluluto ko sa taas. Ang sabi ko sa Ama, Ama, sa dalawang magkauring ito, lalagyan ko na lang ng sangkap at hihintayin na lang na maghihintay kung maluluto na siya o hindi. Kaya bumaba na po ako. At ito po ang ininunukal sa aking kaisipan mula sa pagbabahagi ni kapatid na Marie, kapatid na Beth, at kapatid na Pearl. Although kung kayo po yung pandama, naroon po yung marubdob na parang gusto niyang lumuha sapagkat ang katotohanan ay pinagsisigawan, hindi man paniwalaan, subalit yun ang katotohanan na nadarama ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At sa mga binanggit ng mga kapatid ko, sa napakagandang temang ito, pagbabata. Ito po ang sangkap ng aking pagbabata, ang tunay na pag-ibig na mula sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat kung wala nga ang pag-ibig na ito, gaano man kaukulan ang nasa mo, kung wala ang pag-ibig sa'yo na mula sa Diyos, hindi mo lahat ito magagawa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang pumapatay sa lahat ng masama. Amen? Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw, naroon po yung pagpupumiglas ng Espiritu sa aking katawan, na alam ko sa dakong ito'y nakipagtipan ng Diyos sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. Kaya, naroon din po yung paninindigan ko na ang kapaghahayag ng katotohanan ay hindi masama. Amen? Sapagkat, ano ang silbi at bakit ako pinulot ng Diyos mula sa basurahan? Ano ang silbi at bakit ako'y naririto para magmagaling? Ano ang silbi para ilantad ko na ito yung nakamtan ko bilang tao para mahanga kayo? Hindi po. Tama po yung sinabi ni kapatid na Pearl. Hindi po yun yung hinahangad namin sa gitnang ito. Kundi, ang sabi ko sa tuwina, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, kung nababatid lamang ng tao ang kalaliman ng pag-ibig ng Diyos sa aking puso at sa aking kalooban, buong pagkatao, kung paano siyang gumagawa sa akin, ang dami pong mainggit. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Patawad po. Opo, sapagkat hindi magpupumiglas ang puso ko na ihayag ang katotohanan na mula sa Diyos. Kilala ko ang sarili ko. Kilala ko na wala ako kahit na ano. Kahit na ano, wala ako. Alam po ng Ama, hubad po niya akong inilabas sa sinapupunan ng aking ina at dumating sa akin ang pagsubok na halos wala ring lumingap, kundi ang Diyos. Subalit ngayon, sa pagkakataong ito, na inakay niya ako sa dakong ito, nilinisan ng diwa ko, binuksan ang puso ko, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, sa palagay niyo po ba, papayag po kami matalo? Hindi po. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, ang pagbabata po sa dakong ito ay hindi biruan. Amen? Dahil, kung sa pananaw ng tao, ang bawat naglilingkod sa dakong ito ay nakikipaglukuhan at nakikipagbiruan, ako ang nakakaalam, hindi nakikipagluko sa akin ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, yan po ang sangkap ko sa aking pagbabata. Ang tunay na pag-ibig na mula sa Diyos. Amen? Amen po ba yun? Sige po, kahit ano pa ang gawin sa iyo ng kapwa mo, kung sobra ang pag-ibig mo sa Diyos, hindi pa rin malalagpasan nang sasabihin ng kapwa mo dahil mahal mo ang Diyos. Amen po ba yun? At kahit ano pa ang sabihin sa iyo ng kapwa mo, dahil ikaw ang nakadama ng pag-ibig ng Diyos, ipagpapalit mo ba siya? Hindi. Buhay po ba ang Diyos, mga kapatid? Salamat lang. At minsan, upang lalo mong madama ang pag-ibig ng Diyos, kailangan meron kayong misunderstanding. Amen?
Totoo po yun. Mas lalo mong malalasahan ang pag-ibig ng Diyos kapag mayroong mga kuri-kuri. Mayroon pong mga ginagamit na demonyo at kalaban. Lalo mong mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos sapagkat sa pag-ibig na sobrang tabis, ang daming gustong tumikim. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo! At dyan ko po pinagmamalaki ang Diyos sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Wala man siya po sa aking harapan. Subalit ito po ay tahasan ko pong sinasambit na sabi nga, humatol po kayo. Sa oras na ito, hatulan niyo po ako. Okay lang po sa akin. Ang mahalaga, alam na po ng ating Ama ang tamang paghatol kanino man. Buhay po bang Diyos? Kaya dahil sa pag-ibig sa Diyos, hihinimay-himay ko, sabi nga ni kapatid na Marie, mag-flashback ka kung ano yung ginawa ng Diyos sa'yo. Mag-flashback ka kung ano yung ginagawa ng tao sa'yo. Pagtapatin mo itong dalawang ito. Kapag nangibabaw sa puso mo ang gawa ng tao at natalo ka, tao ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit, kung ang pag-ibig ng Diyos ang nangibabaw sa'yo, sa anumang gawa ng tao sa'yo, di wow, matirang matibay. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ito po ay katotohanan paghahayag. Sapagkat sabi ng Ama, anak, kailanman ay hindi ako nakipaglukuhan sa inyo, sa katawan ni Constancia. Kailanman ay hindi ko tinapon ang mga alagad ko, kundi lahat ng alagad na sa akin ay minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Kaya dahil sa pag-ibig sa Diyos, syempre mamahalin mo na rin ang kapwa mo, na kapwa espiritu ang tinanggap na mula sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang katotohanan. Hindi ka na magsasambit pa. Gawin mo ito sa akin. Gawin mo ito sa akin. Kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos na nadama ng kapwa mo na mula din sa Diyos, maglalapat kayong dalawa. Amen? Ngayon, diyan kayo magbantay. Siguradong may uod na papasok. Bakit? Siyempre, ang sweet nyo eh. Siyempre, ang dami mong nagagawa eh. Siyempre, mahal na mahal ka niya eh. Amen? So, ito po ang paglalabanan ng bawat isa. Kaya ko po inihahayag, hindi ko po para kayo ulatan at pag-aralan. Kundi ito po yung nagaganap sa realidad ng bawat isa. Kahit po sabihin natin na sa mag-asawa, di ba? Kapag nakikita mong super sweet silang dalawa, at may naiinggit na kapitbahay, hipag man o kung sino man, ang daming kwento na sasabihin sa asawa para malayo sa asawa. Subalit dahil matibay ang pag-ibig na pundasyon nila, at ang Diyos na nasa gitna, natibag ba sila? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa dakong ito, patawad po. Ako po ay naglalahad lang ng katotohanan. Sa dakong ito, wala po kaming dapat ipaliwanag kanino man. Amen? At sa dakong ito, sabi ko nga sa inyo, kung mayroon man po kayo na nararamdaman na pagkakasala ng bawat alagad, tanggap po namin lahat yun. Pwede po kayo magsambit sa amin. Amen? Wag na nyo lang idadamay yung pinaglilingkuran namin. At wag nyo lang pong idadamay si Apo Kunching. At kung halimbawa man po na dumarating yung takda na gusto nyong guluhin si Apo Kunching dahil ang dami naiinggit sa kanya, pangilimi naman po, wag naman po kayong gumamit ng ibang tao para po sabihin na paghiwalayin ang mga nagmamahalan totoo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya yun po ay isang paalala lang, mga kapatid, sapagkat hindi lang po maaaring maganap yan sa isang lingkod, maging sa inyo din. Sa realidad ng buhay na nagaganap sa mundong ito, pinaglalaban-laban tayo ng kalaban, at yan ang patotoo na ibinaba na si Satanas ang kanyang mga anghel. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ikaw na may totoong pag-ibig sa Diyos, patatalo ka ba? Amen? Sige po, patatalo ka ba? Hindi. Kaya iiwanan ko po sa inyo, sa gitnang ito, mula nang ako'y hinango ng Diyos, na ihahambing ko sa isang langis, na ako po'y maruming langis, sa bawat araw na ako'y nilinisan niya at naging malinaw, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, wala kang karapatan tao para lagyan ng dumi yun. Sapagkat, tanging Diyos lang ang nakakaalam. Ilalaban ko po na tanging Diyos lang sapagkat alam ko hindi ko siya niloko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kailanman, hindi po ako makikipagbiruan sa Diyos. Kailanman, hindi ako maaaring lumapat ng salita na haka-haka ko lang. Amen? Kaya sa gitnang ito, tahasan ko pong tinuturan sa inyo, paglaban sa Diyos at katotohanan ilalahad, haharapin po namin, lalaban kami. Amen? Amen.
At kung pagkatao naman po namin ang pagmamasdan bilang kami tao, lalaban pa rin po ako. Bakit? Hindi ako hihirangin ng Diyos kung karumaldumal ako sa paningin niya. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun lang po ang katotohanan. Kaya dahil sa pag-ibig ng Diyos na aking naramdaman, babatahin ko po ito lahat. Amen? Babatahin ko po ito lahat sapagkat ayaw ko na mabigo ang Diyos sa paghirang niya sa akin sa dakong ito. Ayaw kong masayang ang oras ko na isinuko ko bilang pagkatao para lang doon sa walang kwentang mga gawa ng tao. Ayaw ko rin na mamangha sa gawa ng tao. Immune na ako dyan eh. Amen? At tahasan ko po sinasambit bilang isang alagad na naturingan, wala po akong reputasyon sa tao. Kaya anuman ang sabihin niyo po sa akin, magagawa niyo po. Amen? Subalit salamat sa Ama dahil sa kanyang pag-ibig, babatahin po ito lahat ng lingkod. Amen? Babatahin po ito lahat ng lingkod. At maging kayo po, na dahil sa dakong ito, ay ibinababa ng Amang aral, buong pag-ibig na inihahasik sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, himayin po nating mabuti upang sa gayon, hindi tayo masingitan ng kalaban. Nawa po, nang dahil sa pag-ibig ng Diyos na yung nadarama, makapagbata ka kung ano ang kanyang nasa. Muli, magandang umaga sa harapang ito. Maraming salamat pong muli, dakilang Ama, at salamat po, mahal na Mother of the House. Ano po ang kumental sa ating puso at isip sa kanyang pagbabahagi? Kapag may pag-ibig, makapagbabata tayo. Pag-ibig na mula sa Ama, na dulot ng Ama. Maraming salamat po, Mami Marie, sa napakamaganda at liwanag niyong pagbabahagi. Ngayon ko lang po nakitang magbahagi si Mami na akyat, baba. Ano po? Doon lang po ay pinadamanan ng Diyos kung gaano ang kanyang tanging Diyos lamang ang nakababatid. Kaya po sa pagkakataong ito, marahil inyo pong nasilayan, parang niloob po, puro alagad. Wala po akong magagawa. Sinusunod ko lamang po kung ano yung asa puso ko. At kayo naman po, sa kalooban ng Ama ay palakpakan po natin ang ating kapatid na bilang tagasunod. Nasa kanya po kayang pagbabata ng pagparito, malayo-layo rin po ang kanyang dako. Ay ano po kaya sa kanyang damdamin na marahil sa kanyang pagbabata, yung pong mga karamdaman, mahiwaga po ang Diyos. Pakinggan po natin kung ano po ang nais niyang iparating sa atin. Palakpakan po natin ating kapatid na si kapatid na Ma'am Flora Baltasar. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ako po'y naparito para magpagamot nga kay Apong Kunching. Siguro po ang sasabihin ko lang ay yung kakaiba sa share ng mga nandito. Mula po nung pumunta na ako rito, nararamdaman ko na po unti-unti ay gumagaling ako. Kabila po ng ako ay tinaningan na ng doktor na 6 na buwan na lang po ako. Pero pilit ko pa rin pong magsusumikap pumunta rito. Ang nararamdaman ko ay gumagaling ako. Maraming salamat po. Salamat po, Ma'am Flora, sa napakaganda niyong ibinahagi. Bagamat karampot, makabuluhan. Ano po? Tingnan niyo po mga kapatid, nang dahil sa kanyang pakikinig sa bawat tumitindig sa harapan at nagbabahagi ng mga hiwaga ng Panginoon, mataman siyang nakikinig. Hindi niya alintanang may taning siyang 6 na buwan, kundi bagkus ang damdamin niya ngayon, nararamdaman niya gumagaling na siya. Kaya po, sa pagkakataong ito, mga minamahal kong mga kapatid, nawa sa lahat ng tumindig dito sa harapan at nagbahagi ng kadakilaan ng Panginoon at